Alright, so ngayon maglalaro ulit tayo ng Fire Red Hardcore na Slack. Last time flying types lang ang ginamit natin pero this time mga bug type naman. Bale dito sa Fire Red meron lang tayong total na 5 encounters sa buong laro. Si Butterfree, Beedrill, Parasect, Scyther, tsaka Venomoth. Pag Leaf Green naman, imbis sa Scyther, si Pinsir. So yun. To start siguro, pipiliin ko si Squirtle kasi gusto ko maging main Pokemon ng rival, Venusaur eh. Para medyo madali ba? Ayoko ng Charizard siguro sa kanya kasi GG tayo dun. So, yun, Squirtle na lang. Once magkaroon na tayo ng Pokeball siguro, huli na natin yung starter natin. Yung starter talaga natin dito bago mag Viridian Forest dito sa Route 2. Si Caterpie. After natin makuha yun, pwede na natin itapon Squirtle natin. Pang surf na lang siguro banda-banda doon sa dulo. Then itong nakuha naman natin Caterpie na to, may hasty nature. Plus speed, kaso minus def. Pwede na rin siguro. Wag lang siguro adamant na Caterpie. After ng Caterpie, pwede na din tayong kumuha ng sunod nating encounter sa Viridian Forest naman. Si Weedle. Bale, yon, to namang nakuha nating Weedle na to, Gentle Nature. So, Gentle Nature plus SP def tapos minus def. Pero yun, sila lang yung mag-encounter natin na panglaban kay Brock. Then yung gagawin siguro natin dun sa gym yung same strat lang din na ginawa sa flying type Monarch natin. So yun, bale papangunahan na lang natin tong Butterfree, then stun spore lang para may chance na di siya makahit sa atin, si Geodude. So after nun, papaliguan na natin ng hard din tong si Butterfree. Pero mostly kay Onyx lang to na nag-aabang sa likod. May rock tomb yun and 4 times yun sa atin, kaya hindi natin magpakunat. And nag-learn din tayo ng sleep powder dito dahil according sa rules ko, ayun, okay lang naman. Dahil within the level cap pa din nung nag-start ang laban. So, tamang confusion lang, and in case magising siya ng maaga, may plus 6 naman tayo na defense natin. Kaya kayang tangkehin. Kaso, hindi na nagising. So, yun, first gym. After ng first gym, nagpunta na tayo ng Mount Moon saan nakuha natin yung sunod nating encounter. Paras na Calm Nature. Pangat na nature lang kasi minus attack. Physical attacker pa naman yung Parasect. So, try na kundi sa kanila, then pwede na natin labanan uli rival natin. So, yun, nag-open ako with Monarch. Magiging recurring team pala natin to na ipanguuna ko lagi ito kasi ayos yung sleep powder 97% accurate. Although merong 3% times na nagmi-miss, kagaya nitong pangalawang sleep powder natin, pero all good kasi nadali naman natin sa confusion. Buti din nakapaglagay tayo ng harden kahit papano kasi nakailan din nagas sa atin pero need ko na magpalit dito kasi natatakot ako sa Hyperpunk. Patay pag nagkataon to. So si Queen Beedrill muna bahala. Nakakrit pa tayo sa unang poison sting natin, then naka-poison pa. So dami na agad na bawa sa atin kahit versus Rattata lang. So dito nilabas na si Abra, so ilalabas ko na lang din si Monarch para pagdating ni Bulbasaur siya na yung nasa harap. Naglagay na din ako na harden para kunwaring ma-sleep powder tayo tas matakel. Kaso parang no need na. So yun, easy rival fight. After nun, pwede na natin labanan si Misty. So ganito lang plan ko, tamang sleep powder at confusion lang kay Staryu hanggang mamatay. Then dito naman kay Starmie, sleep powder lang muna natin. Ayun, need niya makatama ngayon na sleep powder.
Yun, na mali pa ako napindot, si Forager na labas ko. Medyo risky na din yung pagstay natin nun. Nakalibre hit tuloy. So, okay lang. Second gym badge. So yun, wala muna tayong mga encounter. So, diretso na uli muna sa rival fight. Kagaya lang siya halos ng laban kanina. Kaso this time, mas madali kasi may pang-counter si Queen Beedrill mostly, tsaka Forager. Speed up na lang natin. Dito na tayo ngayon kay Lieutenant Surge, and dito ang papanguna natin ay si Forager na tinuruan natin ng dig. Ayos naman at one hit lang ang Voltorb. Kaso itong Pikachu nagpadali pa ng double team niya. So need nating ma-hit to kasi GG kung sakaling hindi. Pero yun, tumama din. Kaso nagamit yung Cherry Berry natin na naka-hold. And another risky dig kasi paralyzed tayo dito. Pero ayun, di tayo na-punish. Third gym badge. Next encounter natin ay sa Celadon Game Corner na yun, Scyther na Adamant. Let's go. Tamang-tama, itong Adamant natin na Scyther magde-debut dito kay Erika. Kaso dito, napadiretso ako ng kausap. Kaya si Queen yung nasa harapan. Ilabas ko muna starter natin para safe si General paglabas at di ma-Stanspore. After nun, tigi-tigi sang wing attack na lang buong pamilya ni Erika. Well, nakadalawang wing attack pa sa ace niya, pero yun, fourth gym badge. After nun is battle kay Giovanni, pero speed up ko na lang kasi literal na pinagbi-break lang ni Beedrill. Ay, hindi ko alam pinagagawa ko dun. Next rival battle, again, katulad lang nung sa SSN na laban, pero this time may psychic na si Monarch. Kaso may fire type na rin yung rival natin laban sa bug type natin, pero okay pa din. Meron din siyang Gyarados, so kailangan natin muna mag-switch. Nag-spore muna ako para safe natin mailabas si General, para tamang-tama siya nang nasa field paglabas ng mga natitirang Pokemon. Kaso after nun, habang pumapatay ako ng mga rocket grunt dun sa taas, may nagpasabog na coughing tapos ang nasa harapan si Forager. Sad RIP, pero mas okay na sa akin na siya yung mapasabog kesa dun sa iba kong Pokemon. Dito talaga sa Fire Red, yun lang halos mga hadlang mga nagpapasabog na coughing or wheezing. Moving forward sa may Fuchsia, nakuha na natin huling encounter natin, Nature na Venonat. Nature plus attack. Not sure if swak siya kay Venomoth kasi di naman nang nagle-learn to ng kahit Shadow Ball man lang. So bago ang level cap natin na 43 at bago tayo sumabak kay rival sa Silphco, tamang train muna tayo dito sa mga Gastly para sa SP attack. Di ko na lang siguro sasagadin kasi nakakatamad din mag-train . So yun, rival fight muna ulit. Same open ang Sleep Powder kay Monarch. Pero ngayon i-debut ko na yung paborito kong strat sa mga Scyther. Kaso naka plus 2 lang tayo kasi nagising kagad. Mahirap ding mag-setup dito . Growlite naman, kaso -1 dahil lang intimidate. And Gyarados naman, -1 ulit. Try ko na ulit mag-sub, and then since neutral na yung attack boost natin, mag +4 ako. Kaso ngayon, nabasag na sub natin, so i-attack na natin. Sakto lang din naman kasi sapat na ang +4 dun sa natitirang team niya. Next ay Giovanni fight naman. Dito, madali-dali lang din. Kaya na siya ni Scout. Tamang Psychic lang at Giga Drain so far. Then itong Kangaskhan niya, kaya naman. Kakatakot lang makritan. Basta wag lang tayo makrit. Aroy, nagpapalit tayo dyan kasi di na natin makikil sa Psychic. Ikaw muna Queen at may break ka naman. Pero
dito wala tayong counter, so Monarch muna para may Psychic. Bale, konting Sleep Powder lang at Psychic, ayos na. Next ay Koga and Sabrina naman na back to back. Dito kay Koga, pangunahan ko na lang ulit with Monarch. Then yung strat natin kay General. Kaso, since na-accuracy drop tayo, ulit natin. So, set up tayo kahit plus 6 para sure. And once nakapag-set up na tayo, tigi-tigisang return na lang sila din. Yun, 5th gym badge. Then Sabrina naman, makikita natin dito, same strat lang kay Koga. Madali-dali mag-setup dito kay Kadabra. Tsaka kahit plus 4 lang tayo kasi malalambot naman mga Pokemon Sabrina. Yun, tigi-tigi isang atake lang din. Yun, 6 gym. So yun, dito na tayo ngayon kay Blaine. Pinaka-challenging siguro na gym leader para sa type natin. Pero need lang natin gayahin yung playbook natin sa mga nakaraan gym leader. Kaso mas risky mag-setup dito kaya tinuro ko na Rain Dance si Monarch para mabawasan damage ng Fire Blast. Then tamang Sleep Powder lang muna and yun, setup kay General. Not sure if useful din kasi basag din sub ko agad eh. Dito ngayon, iniisip ko kung ilalabas ko ba ulit si Monarch para ulitin yung setup. Kasi wala pa ako setup, plus 2 pa lang eh. Kaso wala, need ko na lang ipalag. Dito ko ngayon nag-sub kay Ponyta, pero sa totoo lang, sobra swerte kasi dalawang miss sa Fire Blast. Binigyan pa ako ng chance maka plus 4. Swak na siguro tong plus 4 para tigi-tigi isang return na lang sila. Yung mga natitirang Pokemon. Pero kung sakaling tumama Fire Blast doon. Next gym, mukhang mas madali. Pero dito si Scout nang bahala kasi yan. Tinuro ko siya ng Giga Drain para doon sa mga rock type. Sure din na yung isa pang Rhyhorn ilalabasan nito kasi may super effective move sa akin yun. Kaso wala din. Sayang lang yung Dug Trio kasi di na one hit. Pero okay lang kasi gumamit naman siya ng potion. Itong Nidoqueen, psychic lang din. Kaso again, di din na one hit. Ayos din kasi natangke natin yung Earthquake. Kaso dito kay Nidoking, not sure kung matatangke din natin kasi mas malakas yung attack stat nito. So, ilalabas ko na lang isang taga-psychic na si Monarch. Yun, 8 gym. Pero bago tayo sumabak sa Elite 4, ito muna, rival fight. As usual, need talaga ng tagatulog na si Monarch para pang setup natin. Tamang sub muna lagi bago mag-search dance. And yun, dahil si Pidgeot. Kaso ang ilalabas nga pala nito na sunod ay yung rock type niya. Wala din ako move na makakakill dito. Kahit return, hindi kaya. So, nagpalit na lang ako kay Scout. Tamang-tama kasi, ayun, nag-rock blast. And kung si General, tinamaan nun, panaw sigurado talaga. And nilabas dito ay si Alakazam. And nilabas ko ay si General na pinag-setup ko ulit kahit plus 2 lang. Punit naman na din yung mga natira niyang Pokemon sa return. So, yun, sunod, Elite 4 na. Bago yun, ito nga pala mga Pokemon ko at saka moveset nila. Mga level cap before sumabak. So, unay si Lorelei. Dito inuna ko si Monarch kaso delikado mag-setup dito kasi may Ice Beam. Kaya si Queen na lang. Tamang break lang kay Jugong. And buti na natiling tulog kaya ayun. After naman nun, nilabas si Slowbro. Tsaka buti nag-crit yung Twin Needle. Di kasi yata sapat dun yung yung dalawang Twin Needle lang eh. Dito naman kay Cloyster, since madali-dali mag-setup dito, nilabas ko na si General. Not sure din if need ko pa mag-sub dito kasi mauunahan ko naman yung mga sunod na Pokemon. Pero okay na din. Next ay si Bruno.
Dito naman kay Bruno, ang inuna ko ay si Scout. Tinuruan ko din ng double team kasi merong mga may rock tomb dun sa likod eh. Although hindi naman foolproof yung double team, okay na din kaysa sa wala. After natin mag-Giga Drain Onyx niya, nilabas naman si Hitmonchan. 2 hits siya na psychic at so far wala pang tumatama. Dito din kay Machamp tsaka kay Hitmonlee. Tapos yung huli niyang Onyx, ang Giga Drain lang uli. So yun, wala man lang damage kay Bruno. Sunod naman si Agatha. Dito inuna ko na si General kasi madali-dali mag-setup dito eh. Ang attacking move lang kasi nitong unang Gengar niya, Shadow Punch. And after ng setup natin, ayun, tigi-tigis ang hit na lang sila lahat. Sad Agatha. And then sunod naman ay kay Lance. Tinuruan ko ng Flash yung Monarch para makahelp sa pagsisetup mamaya kay General. Sa process ng pagpapaligo ng Flash at Sleep Powder, muntik pang mamatay si Monarch sa Hyper Beam. Pero buti na lang hindi. After nun, pwede ko na ilabas si General para sa plus 6. Dead si Gyarados saka si Dragonite. Pero dito nabuhay pa sa Aerodactyl. Pala ko din siya sanang turuan ng Steel Wing, pero nalimutan ko after Agatha. Well, nabasag yung sub natin, pero okay na din kasi wala na namang mag-hit sa atin dun. 2 Dragonair na lang yun eh. And yun. Next ay Champion Fight, pero bago yun, turuan ko muna ng Steel Wing si General siguro. Medyo magiging mahirap din dun kasi yung plano ko dun magsasetup sa Pidgeot. Titingnan kung kakayanin. So yun, Champion Fight. Tamang Sleep Powder muna kay Monarch tapos switch. Kaso kaaga-agang nagising. Ulitin ko ulit. Kaso ayun naman, nagising na naman ulit. Buti tumama, pangatlo ko Sleep Powder. Nakatulog siya na isa pang turn, kaso nabasag ang sub ko. Nilabas ko si Monarch para ulitin ulit setup, kaso nag-crit, yari. Hindi ko na alam gagawin ko dito kasi yun lang na plano ko. Mahirap din pala pag isa lang yung plan, so nilabas ko na lang si Scout kasi siya meron ding Sleep Powder. Last ditch effort siguro, try ko ulit mag-setup kay General. Kaso aga na naman nagising. Pinilit ko pa rin talaga mag-sub pero in the end napatay ko naman Pidgeot. Kaso hindi sapat yung boost ko dito para kay Raidon. Buti nag-miss pa yung attack niya. Eventually napatay din. Kaso eto na yung Arcanine. Either way dali na din, so wala, sacrifice na lang to, mag-extreme speed. Nilabas ko ulit yung si Scout para subukan swerte ko, kaso wala talaga. Last Pokemon ko si Queen, kaso na siyang gagawin dyan, so GG na. Since did ko ulit mag back to 0, siguro saka na lang. Dami ko ding misplay, dapat siguro di ko na pinilit mag-setup. Tsaka dapat tinry ko na lang patayin gamit Sleep Powder tsaka Dream Eater kay Butterfree. Kaso wala eh. Since mahirap na mag back to 0 dyan dahil nasa dulo na ako, nakatamad na. Baka pag inulit ko na lang tong challenge sa Leaf Green naman para maiba, tsaka imbes na Scyther Pinsir naman. Yun, thanks sa panonood.